na kami para mag-aaral ng salita ng Diyos upang may bahagi ang salita ng Panginoon habang hinihintay namin yung iba pang mga kapatiran dito sa lugar ng Isla Huli. Sa po ang aking natuklasan sa lugar na ito ay talagang nakita po ang mga kabataan na parang nawala ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga magulang, nawala silang ibang pinamumuhay kundi yung sa dagat at saka sa ibang paraan. Kaya dito sa lugar na ito ay nakita po yung walang kuryente, walang tubig at higit sa lahat walang paaralan. Kaya nakakalungkot dahil ganun pa man ay nakita ko rin ang kilos ng Panginoon tulad ng sinabi niya sa kanyang mga salita na ang kanyang pagmahal ay para sa lahat. Kaya kami ay narito para bahagi ang salita ng Diyos. Daanan niyo ng nakaraang gawain na 12 taon na dinudugo na kayo man ay naka-experience ng ganyan, di po ba? So, ano po yung sa ngayon po ba nagpapatuloy pa ba yan o meron pang wala na? So, yung himala ng Panginoon. Okay. So, ito po ay si Sister Mirasol na isa yan sa mga active na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung pong mga pinapadala po natin na mga relief ay nakakarating sa kanila, lalo-lalo na yung salita ng Diyos. Talagang sila ito sa makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya ngayon po magsisimula na po kami sa gawain. Ito ay Bartimeo at siya po ay isang bulag. Paano niya na-encounter ang Diyos sa buhay niya? Ang sabi rito, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na naupo sa tabi ng daan at namamalimos. Tanda po natin, bulag po ito, namamalimos. At ang sabi, nang marinig niya naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao, pinamanhik namin, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob. At sabi nila, tumindig ka, ipatatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka na. Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. At noon ding nakakita siya at sumunod. Ay panuti mo ng iyong banal na dugo na sila ay hindi magkakaroon ng mabigat na karamdaman. Magi ang mga matatanda, magi ang mga kabataan, magi mga nanay, tatay na naririto, Panginoon, ay kumilos ka sa kanilang buhay na silang lahat, Panginoon, ay magkaroon ng himala sa buhay nila at bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga pag-iisip at panuti mo ng iyong banal na dugo ang bawat kaisipan nila, Panginoon, at lalong-lalo na, O Diyos, sa panahon ng kanilang pangangailangan, gumawa ka ng himala sa buhay nila, O Diyos. At patuloy mo silang lagyan ng kauhawan sa kanilang mga puso. At ngayong araw na ito, sunod kayo sa panalangin ko. Sama-sama natin sundan ang prayer na ito. Isa puso ninyo, sabihin nyo, Panginoong Yesus, mahabag ka sa akin. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, mahabag ka sa akin. Ako'y nagsisisi. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, sumasampalataya ko na ikaw ay namatay sa cross
at inilibing at muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay, aking Panginoong Jesus at tagapagligtas. Panginoong Jesus, iniaalay ko sa iyo ang kaisa-isa kong buhay. At salamat, Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman at huwag mo kong papabayaan sa gitna ng kahirapan. Panginoon, salamat po na ako'y pinagpala mo na at may buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Dito ako lang. Ay, tama ka din. Tama.